Isang magandang gabi po muli mga kababayan. Bumabati ako sa lahat ng aking mga subscriber na sana ay ligtas tayong lahat sa anumang uring kapahamakan. Sana ay manatili sa ating mga puso at kaisipan ang diwa ng pananampalataya sapagkat naroon yaong tinatawag na kaligtasan. Magandang gabi po. Medyo masalimuot yung bang nagkakaroon ka ng pagnanasa sa tinatawag na kaligtasan. Napakaraming mga pagsubok na dumarating sa ating kaisipan. Ibig sabihin, alipin pa rin ng mga bagay-bagay na nangyayari sa ating mundo. Yan po ang tinatawag na reality. Kaya nga pagdating sa tinatawag na kaligtasan, ang pangunahing kalaban natin ay ang ating ding mga sarili. Pero dapat nating labanan dahil kung hindi, magiging daan ng kapahamakan ng tao. Alam niyo mga kababayan, ang lahat ng mga nakasulat dyan sa mga nakasulatan ay hindi magkakatotoo eh. Sapagkat nakasulat, yan ay naghihintay ng kaganapan. Huwag natin masyadong pakanasain ang lupa. Sapagkat ang lupa, mga kababayan, ay nakahandang darating sa kanyang wakas. May wakas po ang lupa. Kaya nga, nandito kami na walang sawang nagpapaalaala sa inyo, sa ating lahat. Bigyan din natin ng isang pagkakataon ang ating mga kaluluwa at pagka-espiritu na makakain ng mga pagkaing espiritual. Ibig sabihin ng mga salita ng Diyos. Ang wakas ng ating daigdig, mga kababayan, ay ganito po ang sinasabi. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Nang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa na sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iniingatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masasama. Yan po mga kababayan. Hindi po ba't nakalagay doon na pagkatapos ng 1,000 taon na pagharian ng dakilang Kristo, ang daigdig na ito ay papawalan si Satanas ng kaunting panahon pa upang dumaya sa mga bansa. Ibig sabihin, pagkatapos na maganap ang 1,000 taon, wala na ang Kristo dito sa lupang ito. Bababa naman ngayon si Satanas. At doon ngayon darating ang wakas. Kaya nga, iyang nakikita natin na kalangitan, walang matitira dyan eh. Lahat ng mga planeta, kasama ng mga bituin, ay masusunog. Kasama ang ating daigdig, yung daigdig na ito. Ito rin daigdig na ito ng earth ang magiging impyerno sa pagdating ng panahon. Ibibigay nito kay Satanas, saka naman ngayon darating yung wakas. Yan po yung mangyayari sa hinaharap. Pagkatapos na masunog ang lahat ng mga elemento sa kalangitan, kasama ng mga bituin at mga planeta na nandyan, saka ngayon papalit sa kabuuan ng kalawakang ito ang bagong Jerusalem. Yan. Na siya naman ngayon planeta na pamamahalaan ng dakilang Panginoong Jesucristo. Basahin ko po mga kababayan. At nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam na at ang dagat ay wala na. Yan. Kaya nga, bagong langit at ang bagong lupa at ang tinutukoy ay ang bagong Jerusalem. Yan po ay nakasulat sa aklat ng Apokalipsis. Kailangan mo na masunog ang buong unibersong ito. Yan. Kasama ang ating daigdig. Ngayon, sino ang mananahan sa bagong Jerusalem?
na ang sabi, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sila'y magbabagong anyo. Ang tao hindi mamamatay, pero magbabagong anyo sa isang kisap mata bago sasalin sa planeta ng bagong Jerusalem. Katulad tayo ng isang tubig na nagmumula sa basong maliit at isinalin sa malaking baso. Ibig sabihin ay malalaki. Malalaki na sila mga kapatid, hindi katulad ng ating katawan na maliliit lang sila. Ang kanilang sukat ay umaabot ng 12 talampakan. Kaya nga nakasulat diyan sa banal na kasulatan sa unang Korinto 15:40 na mayroon namang mga katawang ukol sa langit at mayroon namang mga katawang ukol sa lupa. Datapwat iba ang kalulhatian ng mga katawang ukol sa langit at iba naman ang kalulhatian ng katawang ukol sa lupa. Ibig sabihin, magkakaiba ng hitsura, magkakaiba ng anyo. Hindi sila katulad ng ating katawan. Ang mga katawang pangkalangitan na nandito, malalaki sila. At higit sa lahat, wala na silang kamatayan. 12 talampakan ang kanilang taas at malalaki ang kanilang mga katawan. Hindi sila pwede makita ng tao. Kasi kung sila makita ng tao, katatakutan sila. Di po ba? Tayo kasi mga tao, mga kababayan, ay kawangis ng Diyos. Ayon sa aklat ng Genesis. Sabi, at lalangin natin ng tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Yan ang salita ng Ama. Kaya nga tayo mga tao ay kawangis tayo ng Diyos. Ibig sabihin, kamukha natin ang ating Ama, ang Diyos. Yan. So hanggang dito po, pansamantala iputuloy ko ang ating pag-aaral at hintayin ninyo ang kasunod natin na mga pag-aaral katulad nito. Magandang gabi po at maraming salamat sa inyong lahat.